Meron ba kayo sa inyong bahay na mga corner, yung sulok-sulok, no? Mga empty space na kailangan yung mapaganda? Mayroon po akong 5 recommendation sa inyo, yung mga halaman na dapat yung ilagay sa inyong mga corners. Patay yung tubo, no? At dahil po dyan, maganda po ito at sumisimbolo ng growth. At kung halimbawa po yung inyong rubber tree ay bagong yan, propagate, no, mapapansin nyo po na single at tinataboy niya rin po yung mga negative energy na nanggagaling po dun sa mga sulok at mga sharp edges. Hello everyone, this is Sir Misunao, Pini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano ba pag-uusapan natin? Ito yung proper placement ng halaman, meron ba kayo sa inyong bahay na mga corner, yung sulok-sulok, no? Mga empty space na kailangan yung mapaganda at syempre, kailangan din nito ng tamang paglalagay ng halaman para ma-absorb nyo o makamit yung magandang simbolismo nila, no? Malalaman nyo kung ano-ano yung mga halaman na yan sa ating pagbalik, mga halamang dapat ilagay sa inyong mga corner. Kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Sinasabi nga po na minsan yung mga dark corners, yung mga sharp corners ng ating bahay ay meron dalang mga negative energy, no, or pinamumugaran niya ng mga masasamang elemento, no. At para makaiwas dyan, dapat lagyan niya ng something na makakapagbalanse ng mga energy, no. Bukod po dyan, napapaganda pa nito yung ating kapaligiran. Talagang win-win tayo dyan, kapag sinabi at usapang pagdi-display ng halaman, Mayroon po akong 5 recommendation sa inyo, yung mga halaman na dapat yung ilagay sa inyong mga corners. At sa gayon, ma-occupy nito yung space at the same time makapagbigay sa inyo ng magandang simbolismo, no? Tara, samahan nyo ako, ikot tayo sa ating garden, papakita ko kung ano-ano yan. Una sa ating listahan ay ang mga areca palm, no? Ito pong mga palm, yung ganyan po, yung parang niyog, no, na itsura, no? At makita nyo po yan, upward po yung kanyang patayong tubo, no? At dahil po dyan, maganda po ito, at sumisimbolo ng growth, napakaganda po nito kasi yung mga palmera, malakas po yan magpalamig ng ating kapaligiran, kung halimbawa pong maalinsangan yung panahon, maganda po na meron kayo nito sa mga corner ng inyong mga tahanan, tinatawag din po ito minsan yellow palm, minsan po butterfly palm, yan po yung mga ibang tawag dyan, at ang simbolismo po nito ay yung pagbibigay sa atin ng wealth, prosperity at peace sa bahay, kaya po bukod sa nagpapaganda po ito nung ating space, yan, meron pa pong magandang simbolismo sa ating buhay. Sa pangalawa naman po nating halaman, itong mga Dracena fragrans, pero mas kilala po yan sa tawag na fortune plants. Maganda rin po ang tubo nito, at tumataas siya, kaya maganda sa mga corner ng bahay, binansagan din po itong happy plants, at dahil nga po sa masayang itsura ng halamang ito, ito pong Dracena fragrans, ay nagdadala po siya ng good luck, prosperity at positive energy, yung kanya pong berdeng dahon ay nag-a-attract po ng wealth, at nag-i-stimulate po ng success, kaya po kapag meron po kayo niyan, maganda po na ipang display sa mga corner dahil po bibigyan kayo ng successful na buhay, pansinin nyo po na humahaba itong ating mga Dracena fragrans at lumalaki po, na kung halimbawa pong meron kayong empty space sa inyong mga bahay, sa corner po ay pwede talaga silang ilagay.
Sa pangatlo naman po nating halaman ay ang mga rubber plants or rubber tree. Ang tawag din po sa kanya ay Ficus elastica, no, na nagsisimbolize po ng wealth, abundance, and happiness, ano. Dun po sa kanyang robust na appearance ay talagang makakapagdala siya ng positive energy sa ating mga bahay, no. Actually po, ang mga rubber plants po ay puno, no, na talagang lumalaki, no, ng mataas na mataas. At kung halimbawa po yung inyong rubber tree ay bagong yan, propagate, no, mapapansin nyo po na single stem lang siya. Yan po yung ilagay nyo, no, kasi kapag po halimbawang sanga-sanga na po yung rubber tree natin, hindi na maganda yan sa mga corner ng ating bahay, ano. Pero kung halimbawa po meron kayong single stem, no, na rubber plants, yan po yung ilagay nyo para po magandang tingnan do sa kanto ng ating mga bahay, ano. Total naman po, yung iba sa inyo marami na yung napropagate, no, sa pamamagitan ng iba't ibang method, no, sa pagmamarkot, sa mga water propagations. Yan po yung mga napropagate nyo po, pwede nyo ipasok sa inyong bahay at nang sa gayon po, yan, ma-display nyo sa inyong mga corner. Sa pang-apat naman po nating halaman, ito pong ating Dracaena circulosa, no, or tinatawag na Japanese bamboo. Minsan rin po tinatawag itong gold dust dahil po dun sa kanyang mga dahon na meron pong spot na yellowish, ano, na parang mga gold, kaya po tinawag siyang gold dust. Napakaswerte din po ng halaman na to, no. At kung minsan po hindi natin napapansin, ano, dahil very common yung kanyang itsura, no. Pero kung titingnan nyo po, napakaganda rin po nung halamang ito, no. At dahil sa kanyang mabeberding dahon, malamig po sa mata, no, sa ating kabahayan kung i-display po natin. Sinasabi po na nakakapagdala ito ng positive energy at harmony. Tinaguan niya po itong harmony hero, no, dahil sinosopen niya po yung flow ng chi, no, sa feng shui. At nakakapag-create po siya ng balance at talagang harmony sa ating pamamahay. Sinugurian din po itong living charms dahil may maganda pong hatid na swerte, no, kapag halimbawa pong nagdi-display nito. Tumataas din po ito at nagsasanga-sanga. Alagaan lang po natin sa pagtitrim yung ating mga stem para hindi po siya malagubad, dahil kapag halimbawa pong hindi ito tinitrim, kung saan-saan po napupunta yung kanyang mga pinaka stem kapag tumubo, ano. Pero kung halimbawa pong alaga sa trim, mapapanatili nyo po yung maganda niyang tayo, ano, na bagay po sa ating mga corner. At sa huling-huli po nating halaman ay ang mga tea plant o tinatawag nating Cordyline fruticosa, no. Napakaganda po nito, no, lalo na po yung ganitong variety na mamula-mula, no. At maganda po dahil patayo rin po yung kanyang tubo na bagay po sa ating mga corner, ano, ng bahay. Maging po sa mga terrace, kung may mga corner po kayo, pwede po yan dahil maganda po yan sa welcome area, yung talagang maaabutan ng mga darating nating mga bisita, no. At yung mga unang titingin sa kanya talagang magagandahan po talaga. At dahil po dun sa kanyang ganda napapanatili po yung kaakit-akit nating kabahayan, tahanan, ano. At ito pong tea plant, sinasabi na nakakapagdala ng good luck at tinataboy niya rin po yung mga negative energy na nanggagaling po dun sa mga sulok at mga sharp edges ng ating bahay, ano. Nag-a-attract po siya ng prosperity, pinoprotektahan po tayo sa negative energy, nag-a-attract din po ito ng love, no, at ini-strengthen niya po yung existing relationship sa ating bahay. Kaya yung pagkakasundo-sundo at harmony sa ating miyembro ng pamilya ay mas nade-develop. So yan po yung simbolismo at magandang katangian nitong ating tea plant na tinagurian rin pong lucky wishing plant. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung ating vlog at nalaman nyo na yung 5 halaman na dapat yung ilagay sa inyong mga corner, no, ng inyong bahay. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Paalala lang po, ito yung mga gabay na halaman lamang at win-win pa rin po kayo dahil ang mga halaman bukod po dun sa
pagbibigay nila ng mga magagandang benepisyo, nakakatulong din po sa pagpapaganda ng ating kabahayanan kung halimbawang i-display natin, ano. Kaya kung halimbawa po hindi kayo naniniwala sa mga ganitong simbolismo, okay lang din po yan. Maganda po na meron kayong mga halaman sa inyong bahay. Nasa ating kamay pa rin po ang ating kapalaran. Kung tatamad-tamad tayo at hindi kikilos, wala rin po mangyayari sa ating buhay kahit napakadami nating pampaswerteng halaman, ano. At sabi ko nga po, manalangin sa Diyos, sabayan ng pagkilos, ang kasipagan at pagtitiyaga, yan po ang magdadala sa atin para makamit natin yung mga pinapangarap natin sa ating buhay. Maraming salamat sa lahat na nag-like, share at nagko-comment sa ating video. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermes Sunao or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Sunao nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!